Pumunta nga ulit tayo sa ospital para nga sa follow-up check-up ni Gael. At si tatay nga sinugod nga natin sa ospital mga mare kasi sobrang taas nga ng dugo niya. Ito nga yung kaganapan nga mga mare nung papunta pa nga tayo sa ospital. Balik kasi babalik nga tayo doon para nga sa follow-up check-up ni Gael. Dapat nga Miyerkules pa nga to kaya lang wala daw doktor kaya naman eto nga nagpa-schedule tayo ng Martes. Dapat din isasabi namin to sa hearing test sa Miyerkules kasi nga hindi pa siya nakapasa nung nakaraan. Dahil baka nga may fluid pa nga daw yung tenga kaya pinapabalik nga kami ng Miyerkules. Kaya lang, ayun nga, walang doktor daw mga mare or pedya nga sa Miyerkules. Kaya ngayon, pupunta tayo. So nga sana namin isang lakaran na nga lang mga mare para hindi nga labas ng labas si Gael kasi nga wala pa siyang bakuna. Yung bakuna niya nga lang ay sa HEPA pa lang, saka yung sa anti-TB. At eto nga, bumaba na nga rin tayo dito mga mare sa entrance. At eto habang nag-aantay nga kami. At sakto nga mga mare, tapos naman na kami sa pedya at ang sabi ay very good nga daw si Gael. Click na nga namin nun mga mare, January na nga. Tapos maaga pa nga kami natapos dun kaya naman naisipan nga namin daanan yung hearing test. Kasi pwede naman nga ngayon mga mare para isang lakaran na nga lang. Awa naman ng Diyos ay meron nga mga mare kaya naman nakapasa na nga rin siya. Nga lang kami sa Centro Mall pero hindi na nga kami bumaba. Inantay na nga lang namin sila kulot. Mainabot nga lang kami dun mga mare at eto uuwi na nga rin tayo. Yun lang din kasi ang sinadya natin sa ospital mga mare kaya hindi na nga rin kami nagtagal. Bigla pa nga tayo naabutan ng ulan mga mare. Buti na lang may dala nga ito si kulot na payong. Kaya may napangharang nga tayo at buti na lang tulog itong si Gael kaya hindi nagharot. Shoutout na nga rin po pala kay Jovelyn Balete. Galing nga po ito kay Sir Romel Balete na asawa po niya. At syempre kay Ma'am Marina Baltasar. Lagi daw po kasi silang nanonood. O siya mga mare dahil hindi na nga kami kumain sa labas. Nag-order na nga lang kami. Hindi na rin kasi nakapagluto mga mare kasi nga umalis nga tayo. Bukod nga doon ay maraya pa nga tayong gagawin pagtapos kumain. Kaya ito nga mga mare si tatay okay pa nga siya dito pero parang pumayat nga din. Ito nga binili natin para sa tanghalian. Sakto rin kasi 2 linggo na nga si Gael. Grabe no, ang bilis lang din talaga ng panahon kasi parang kailan nga lang buntis ako ngayon naman nanganak na at 2 linggo na nga siya. Oo nga, napakabilis ng panahon at lumalaki na nga rin agad sila. O siya, eto naman kinagabihan nga mga mare. Si tatay nga ay nagrereklamo nga siya na masakit nga daw yung ulo niya. Yung banda nga sa taas ng batok mga mare kaya sabi ko pumunta muna nga siya ng ospital. Aba, nagtalo pa nga kami, ayaw niya nga daw pumunta at hindi nga daw siyang takot mawala sa mundo. Kaya lang syempre nag-aalala nga kami baka nga mas lumala pag hindi nga namin dalhin. Kaya talagang pinilit ko nga siya na padala nga dun sa ospital mga mare at alas 10 nga ng mga oras na to. Ito talagang malaking bagay mga mare kapag may kolong-kolong tayo. Bukod kasi dun, binipi nga namin ang BP niya nga mga mare 230/130. Diba sobrang taas nga nun mga mare kaya natakot nga rin kami. Buti na nga lang malapit din yung ospital dito kaya naman nakapunta nga agad sila. Si tatay kasi talaga takot yan sa karayong mga mare, mukha lang matapang pero takot yan. Dun nga mga mare sa vaccine ay talagang high blood nga din. Then nga tinurukan na nga ng ganyan mga mare, din siguro ilalagay nga yung gamot at eto winilture na nga rin. Halos inabot na nga rin sila dito ng 4 na oras kasi alas 2 na nga sila nakauwi ng madaling araw. Ako naman antay nga ako ng antay sa update nga nila at eto nga yung 2 mga mare dito na muna nga tumambay sa labas. Bale binigyan nga lang si tatay ng gamot na pampababangan ng dugo. Tapos hindi mo na nga siya pinauwi agad kasi nga inaantay ngang bumaba at nung bumaba na nga nasa 150 na lang ay na nga mga mare pinauwi na nga rin sila. Ganyan kasi si tatay mga mare sobrang tatakotin ngayon sa karayong. Pero mas nakakatakot naman yung bigla nga siya mag-collapse. Ayoko nga yun mga mare dahil mas takot nga ako sa mga ganong eksena. Si pangit nga nung nahimatay siya talagang takot na takot nga ako. Ano pa nga kaya kung si tatay nga mga mare yung ganun at eto bumili nga rin sila ng pineapple. Buti na nga lang bukas pa yung mga ganito mga maring store. Para kahit pa paano pag may emergency ay pwede nga makabili sa ganito at bumili na nga si pangit ng 4. Kami naman magnanay mga mare inaantay nga namin si pangit dahil hindi nga ako makatulog. Kaya kahit alas 2 na ay talagang dilat na dilat pa nga rin ako. Sakto naman yung pagdating nga dito mga mare nagpapadedi nga ako kaya si Miss Kulot na nga lang pinabuksan ko. At eto nga si tatay medyo nanghihina pa pero okay na nga siya. Lord, maraming salamat sa lahat ng blessing at syempre sa inyo mga mare. Paano ba yun? Bukas na lang ulit.